Kaya Okay? parang tumitibay. Eto, sige, ikaw muna, Banat Bay. Banat Bay, kung gusto mong tirahin si Makagago, tirahin mo siya. Wala akong pakialam doon. Hindi ko kagrupo yon. At wala akong alam doon sa mga pinagsasasabi ng hayop na yon. Ako ay naniniwala ako sa pinaglalaban ko dito. Marami akong political content from, I don't know, 2019 hanggang ngayon. Marami akong political content. Ngayon lang nagfo-focus ako kasi syempre tumatanda na yung channel, kailangan na natin mag-add ng a little bit of topics dito. Okay? So, pasensya na Banat Bay, pero kailangan kitang i-content kasi hindi ako agree sa mga sinabi nyo dito. Kasi mga kamati, sa tingin ko, yung mga DDS vloggers, isa dyan si Banat Bay, dina-downplay nila yung Chinese threat. Okay? Mamaya papakinggan natin yung Pangulo natin, pero ngayon kasi, meron siyang mga incendiary or mga hindi kaaya-ayang sinasabi sa mga kasi super majority kasi ang Kongreso ngayon eh. Ibig sabihin, overwhelming support sila kay Pangulong Marcos headed by our House Speaker Martin Romualdez. So pagka ganon, medyo galit doon si Banat Bay dahil syempre sila ang Kongreso ang humarang doon sa confidential funds na sinayang in 11 days. Pero papakinggan natin si Banat Bay just so we have context dito sa pag-uusapan natin for today's video. Tuloy natin. Mga tambalalay. Grabe. Kaya Grabe naman. Ano bang, pero pag DDS, masama. Grabe naman sa parang tambalalay. tumitibay yung ating tumitibay. Mahilig siya dyan sa mga branding na ganyan, sa ad hominems na ganyan. Pero ako, siguro I would just stick with the arguments kasi I just would like to give you a different perspective dito. Si ma'am, tuloy natin. Yung ating hinala, yung Okay. ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with China. Why? Dina-downplay nila eh. Kasi tignan nyo ako masasabi ko na meron yan. In the sense na nung panahon ni Duterte, napakaraming pogo dito sa ating bansa. Hindi tayo masyadong inaaway ng China kasi what's the purpose of fighting us if binigay na natin lahat, correct? Ngayon kasi pumapalag si Marcos. Mamaya papakinggan natin siya mamaya. Pero si Banat Bay muna, pasarapin muna natin then let's go to the news after. Okay? May hypothesis. Malalim ba yung word na yun? Educated guess. Tama ba? Yun yung ibig sabihin nun eh. Okay? Kasi meron siyang data at yun yung kanyang observation doon. Gumawa siya ng nag-come up siya ng kanyang hypothesis gamit yung datang nakalap niya. Wala namang mahirap intindihin doon. Ikaw naman, Banat Bay, oh. Binalik ko na. Scary na Bakit nga mo yung fact na may ganun karaming mga Si Raul Manuel. Chinese nationals na nasa PCG. Pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan. Sino kaya yung mga yan? Yung mga Chinese enablers sa pamahalaan? Yan yung mga tinatawag kong modern makapili. Sa tingin ko kasi, mas pipiliin ko na sumuporta ako sa politika ng isang politiko or yung brand of politics nila kaysa sumuporta ako sa ibang bansang nananakop ng lupain natin. Yun yung makapili eh. Gets nyo? Sa tingin ko, mas worse yun kaysa sa tawagin kang tambalalay. Okay, tuloy natin. Pero hindi ko naman sinasabi kung sino yung mga makapili na yun. Tuloy natin. Na mga kapwa natin Pilipino. Maging sa May enablers. O sige, ano yung argumento mo doon, Idol? Pakinggan natin. Please. Let Hindi, us pero know. alam mo sa totoo lang. Okay? Isa siguro kung sakasakali pero malabo sa posible ito. Malabo sa posible. Pero kung sakasakali lang. Okay? Pag nakikita ko yung mga pagbumukha ng tatlo Oh! na yun, minsan yun ang nagbibigay ng dahilan sa akin na tumakbo. Bakit yun yung argumento mo? Hindi ba dapat i-disprove mo, i-debunk mo yung sinabi nila? Dapat sige, tuloy natin. Baka hindi pa Para tapos masigawan ko lang sila one time. Twice Sa natin yung kamera. speed. Okay? Bakit mo Hindi, sisigawan? walang biro. Pag nakikita ko lang sila, parang ako kunwari mga kampanya ko.
Yan ang ano ko, yan ang aking ano eh. Yan ang aking magiging Parang battle cry feelers sa kampanya. Tumatakbo ako para yung mga salot sa lipunan Okay. sa kamera mawala. Para yung mga Bakit sila naging CPP, salot? NPA, NDF mawala sa kamera. Oh. Yan ang dahilan kung bakit po ako tatakbo. Yun lang. Nire-red tag mo ba sila? Banat Bay? Tanong lang naman kasi hindi yun argumento. Dapat pabulaanan mo yung nakuha nilang information. Kasi mga kamatis, mga kaibigan, of course, ito yung balita na pinagre-reactan ni Banat Bay. Ngayon, according to the reports, meron daw 36 recruits na Chinese recruit na nakapasok sa PCG Auxiliary. Now, this could be spies and whatnot. So, this is an internal threat that should be taken seriously. Kaysa protektahan niyo yung pastor nyo, bakit hindi nyo i-highlight yung Chinese threat na talagang napaka-importante ngayon? Meron akong kausap na isang social media influencer. I won't name his name binibigyan niya ako ng information na talagang putang ina, totoo pala talaga na may mga Chinese na hindi maganda yung saloobin nila. Kaso syempre, since pro-admin yan, kakampi ni Pangulong Marcos, kakampi ni House Speaker, puta masama agad. 'Di ba? Sabi ko nga sa'yo, mas okay maging tambalalay kaysa maging makapili ka at ibenta yung bansa sa mga Chino di ba? Fuck that, ika nga. Tuloy natin doon. Performing perhaps spying duties Yun, dito spying sa atin. duties, narinig nyo. And in the guise of being auxiliary members of the Coast Guard. So ngayon mga kamatis, mga kaibigan, how do we round this about, mga kamatis? Kasi po, totoo naman na may Chinese threat. Ayan China's threat has grown. Ibig sabihin talaga, hindi malayo na may espionage system na nangyayari sa bansa natin. Na meron yung 36 na yon, nag-36 lang ba? 'Di ba? Hindi malayo na may mga sympathizers ng China dito sa ating bansa. Sino ba yung laging tinatawag na tuta ng China? Sino ba yung mga politiko na kapag merong issue about sa West Philippine Sea ay hindi sila nagsasalita? Sino ba yung mga yon? Of course, it's not the president, it's not the House Speaker, it's not the Senate President. 'Di ba? Gamitin nyo na lang yung mag-research din kayo. Pero tingnan nyo kung sino yung mga yon. Ngayon, pakinggan natin si Pangulong Marcos. Philippines in the South China Sea. Well, thus far, we can say that the United States has been certainly very supportive in every way, and it has the United States has really shown that it takes very seriously these agreements that we Yun. have, and so. But And even the United States has made their statement na back off. Kasi nga meron tayo that if push comes to shove, they will use the mutual defense agreement ng Pilipinas at saka ng Amerika. Which is sana hindi tayo pumunta doon. Pero wag sana nating i-downplay. Ako kasi hindi ko din na-downplay yung mga ganito. Kasi ito yung totoong threat Hindi naman tayo dito sa loob, dapat magkampi-kampihan tayo. Unity tayo dapat Kaso, kung ang gagawin natin ay poprotektahan natin yung isang manyakol na pastor, wala tayong pupuntahan yan. Kailangan tayong magkaisa kasi the threat is not here in our country. It is abroad, mga kamatis, mga kaibigan. Pangulong Marcos, tuloy niyo po. it is dangerous for one to think in terms of when something goes wrong, we'll run to Big Brother. That's not the way we treat it at all. I say, Please, we hindi niya do this for dinodownplay. ourselves. We do Hindi this niya rin ginagawang parang lifeline ng Amerika. 'Di ba? Pero worst comes to worst yun because we feel that we have to do it. And it's not at the behest or of the United States Mr. President, just to follow up on that, Teka lang, may maganda to siya support sinabi. the Philippines. that would trigger the country. Ito. Very difficult question here. Unless the effects are such that it is a threat, it will become an existential threat to the country. Then I think it's very easy to say that would trigger Yan, the Mutual Defense Treaty, the agreement.
So yun nga, the threat is there, mga kamatis, mga kaibigan. I'm not scaring everybody. It's just that is what's happening here in our country. Our current administration is not a sympathizer of the Chinese government. Thusly, maiinis yung mga Chino sa atin. Ayan, no, in-out nila yung 36 na recruits. And I don't know about dun sa sinasabi ng mga kongresista, pero sabi nga nila, when there is smoke, there's fire. I'm kind of leaning dun sa hypothesis ng mga kongresista na yon na nire-red na, I don't know, ni-red tag ba yun? Kasi nga, mali yun nasabihin mo na ang real threat daw ay CCP, NPA. Parang ini-imply mo ba yun? Banat ba? Tanong lang naman. Nagtatanong lang ako. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Hanggang sa susunod na bukas. Gege, mga lods.